Anthony o Andoy sa tawag ng iilang kakilala ay isang batang masayahin ngunit tahimik. Siya ay lumaki sa loob ng isang eskwelahan, isang kakaibang tahanan para sa isang bata. Ang kanyang buhay ay nagsimula sa isang matinding hamon. Iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay sanggol pa lamang. Walang matitirhan, walang sigurado para sa kanila. Ngunit ang ama niyang si Mang Isko ay nagtiyaga. Umaasang sa kabila ng kahirapan ay mabibigyan niya si Andoy ng maayos na buhay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paglilinis sa eskwelahan, umupo si Mang Isko sa isang lumang bangko sa gilid ng storage room na kanilang tinitirhan. Kasama si Andoy na noon ay 6 na taong gulang na. Nagsimulang magkwento si Mang Isko. "Nung iniwan tayo ng mama mo, anak, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Pero alam kong kailangan kong magpatuloy para sa'yo." Malungkot ngunit mapagmahal ang tinig ni Mang Isko habang pinagmamasdan si Andoy na naglalaro ng mga luma at sirang lapis na iniwan ng mga estudyante. Tahimik si Andoy, ngunit napansin ni Mang Isko ang biglaang paghinto ng bata sa paglalaro. Tila pinapakinggan ng mabuti ang bawat salita ng ama. "Si Principal Salcedo, siya yung tumulong sa akin. Nung nalaman niyang wala tayong matutuluyan, inalok niya ako ng trabaho dito bilang janitor. Pumayag din siyang tumira tayo dito sa storage room. Mahirap man, anak, pero may bubong tayo sa ulo at may pagkain sa mesa." Dagdag pa ni Mang Isko, baka sa boses ang pasasalamat at kaba. Si Principal Salcedo, na halos 5 dekada na ang edad, ay isa sa mga haligi ng eskwelahan. Masipag at istrikto sa trabaho. Ngunit may malambot na puso para sa mga taong tulad ni Mang Isko na alam niyang nangangailangan ng tulong. Madalas niyang iniinspeksyon ang mga pasilidad ng eskwelahan at kinakausap si Mang Isko tuwing may oras ito. "Isko," isang araw ay tinawag ni Principal Salcedo habang nagwawalis si Mang Isko sa gilid ng gymnasium. "Kamusta kayo ng anak mo? Ayos lang ba kayo sa storage room?" Opo sir. Salamat po ulit sa lahat ng tulong nyo ha. Hindi po namin alam kung saan kami pupulutin kung wala kayo." Sagot ni Mang Isko habang nakayuko bilang tanda ng paggalang. "Siguraduhin mong maalagaan mong mabuti si Andoy. Ang hirap ng buhay, lalo na para sa kanya na lumalaki na walang ina." Paalala ni Principal Salcedo, ngunit may bigat sa mga mata nito na tila may mas malalim na iniisip. Si Andoy, bagaman bata pa, ay nagsimulang mapansin ang kahirapan at sakripisyo ng kanyang ama. Madalas niyang nakikita si Mang Isko na pagod sa pag-uwi, ngunit lagi pa ring may ngiti sa tuwing magkikita sila. "Papa, paglaki ko po, ako na ang magtatrabaho para hindi ka na po mahirapan," sabi ni Andoy isang gabi habang naghahapunan silang dalawa ng simpleng kanin at tuyo. Ngumiti si Mang Isko, ngunit may kirot sa kanyang puso. "Anak, ang gusto ko lang ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Yun lang ang tanging paraan para makaalis tayo sa ganitong buhay. Huwag kang magmadali. Bata ka pa. Ako na muna ang bahala." Taimtim na nakinig si Andoy, ngunit sa kanyang murang edad, naramdaman niya ang bawat hakbang sa kanyang buhay ay gabay ng mga sakripisyong ginagawa ng kanyang ama para sa kanya. Nakikita niya ang mga estudyanteng masaya at walang alalahanin, habang siya, sa likod ng mga silid-aralan, ay tahimik na pinagmamasdan ang mundong hindi niya lubos na naiintindihan. Lumipas ang mga taon at naging bahagi na ng buhay ni Andoy ang eskwelahan. Sanay na siya sa mga ingay ng mga estudyanteng tumatakbo sa pasilyo, sa mga paboritong guro ng mga estudyante at maging sa mga pagsaway ni Principal Salcedo sa mga tamad at pasaway na mag-aaral. Ngunit para kay Andoy, mas naging pamilyar sa kanya ang hirap ng buhay na kinakaharap ng kanyang ama. "Anak, masaya ka ba rito?" tanong ni Mang Isko isang gabi habang pinapanood niya si Andoy na nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. "Masaya naman pa," sagot ni Andoy, kahit na alam niya sa kanyang puso na ang mga bagay na nararanasan niya ay malayo sa karaniwang buhay ng mga batang nakikita niya araw-araw. Ngunit para kay Andoy,
Sapat na ang pagkakaroon ng kasama sa buhay, ang kanyang ama. Lumaki siyang marunong magtiis at magpahalaga sa mga bagay na mayroon sila, kahit na limitado lamang ito. At sa kanyang murang isipan, nagsisimula na siyang bumuo ng pangarap, ang makaalis sa kahirapang ito. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang ama na buong buhay na nagtrabaho para sa kanya. Sa araw-araw na buhay ni Andoy, hindi lamang paglalaro at pag-aaral ang laman ng kanyang mundo. Bilang tulong sa kanyang amang si Mang Isko, nagtatrabaho rin siya sa eskwelahan. Pagdating sa umaga, bago pa man sumapit ang oras ng klase, makikita si Andoy na nagwawalis sa pasilyo o nag-aayos ng mga halaman sa garden ng paaralan. Hindi niya ito alintana. Sanay na siyang gumalaw ng mabilis at tahimik. Habang naglilinis ng mga silid, inaayos ang mga upuan, at minsan pa ay tumutulong magbuhat ng mga gamit ng mga guro. Isang umaga, habang abala si Andoy sa pag-aayos ng mga halaman sa garden, lumapit ang isang guro. "Uy Andoy, kayo mo ba yung ginagawa mo? Parang mabigat yata ang mga sako ng lupa na hinahakot mo eh." Tanong ni Ma'am Lisa, ang guro sa science na madalas niyang makita. Kaya ko po ma'am. Sanay naman po ako sa ganitong trabaho eh." Nakangiting sagot ni Andoy habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang braso. Napangiti si Ma'am Lisa. "Bilib ako sa'yo. Sa edad mong yan, marami ka nang naitutulong. Pero wag mo namang kalimutan ang pag-aaral mo ha. Mahalaga yon." Tumango si Andoy, pero sa loob-loob niya, mabigat ang pakiramdam. Hindi na siya gaanong nakakasunod sa mga leksyon. Noong una, talagang interesado siya. Nakikinig siya sa bawat paliwanag ng mga guro, nagsusulat ng mga notes kapag may oras, at sinisikap unawain ang mga tinuturo. Pero dahil sa mga araw na kailangan niyang maglinis at magtrabaho, napipilitan siyang laktawan ang ilang mga klase. At sa tuwing bumabalik siya sa silid-aralan, tapos na ang leksyon na dati ay kinagugulo niya ng husto. Isang beses, matapos maglinis ng isang silid-aralan, pumasok si Andoy sa klase ng matematika. Hinihingal siya at may alikabok pa sa kanyang damit. Pero umupo siya sa likod, nagbabalak na makahabol. Okay class, let's move on to the next topic. It's all about expressions of algebra. Ani Ma'am Cecilia ang math teacher nila, habang nagsusulat ng mga equation sa pisara. Tahimik si Andoy, pilit na sinusundan ang mga numero at simbolo. Pero parang nagiging banyaga na ito sa kanya. Ang huli niyang natutunan ay simpleng fractions at ngayon, algebra na? Paano to? Hindi ko na yata kaya. Bulong niya sa sarili habang pinipilit niyang intindihin ang nakasulat sa pisara. Tila mas dumidilim ang paligid habang napagtatanto niyang napag-iiwanan na siya. Pagkatapos ng klase, lumapit si Andoy kay Ma'am Celia. "Ma'am, pasensya na po. Hindi ko na po nasusundan ng leksyon." Sabi niya, baka sa boses ang pag-aalala. "Napansin ko nga Andoy, bakit ba mas madalas ka wala sa klase? Alam mo namang importante to, lalo na ngayon at papalapit ng exams." Sagot ni Ma'am Celia, halatang nag-aalala rin para sa bata. "Pasensya na po ma'am, kailangan ko po kasing tumulong kay Papa. Marami po kaming gawain dito sa school." Paliwanag ni Andoy, hindi na maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumango si Ma'am Celia. "Naiintindihan ko Andoy, pero kung gusto mong makapagtapos, kailangan mo ring bigyan ng oras yung pag-aaral mo. Baka naman pwedeng mag-usap tayo sa mga oras na wala ka sa klase, para naman matulungan kitang makahabol." Nagpasalamat si Andoy, pero alam niyang hindi magiging ganoon kadali ang lahat. Kahit pa ang gusto niyang makasabay, patuloy siyang hinihila ng kanyang mga responsibilidad sa eskwelahan. Tuwing umaga, siya ang una sa paglilinis, at tuwing hapon, tumutulong siya sa mga guro sa iba't ibang gawain. At kahit gusto niyang magbasa ng libro o gumawa ng mga homework sa gabi, ay pagod na siya at madalas ay napapahiga na lamang sa lumang banig sa storage room, inaabot ng antok. Minsan, habang tinutulungan niya ang ama sa paglilinis ng gym, napansin ni Mang Isko ang pagiging tahimik ni Andoy. "Andoy anak, okay ka lang ba? Parang malayo ang iniisip mo ah."
Tanong ni Mang Isko, hinahawi ang mga basura gamit ang walis. Okay lang po pa. Iniisip ko lang po yung mga lessons sa klase. Hindi na po kasi ako nakahabol eh. Pag-amin ni Andoy, iniiwasang magpakita ng emosyon, pero bakas ang lungkot sa kanyang boses. Huminto si Mang Isko at tumingin sa anak. Anak, pasensya ka na ha. Alam kong dahil sa akin kaya ka napipilitang magtrabaho. Pero gusto kong malaman mo, mas mahalaga sa akin ang makapag-aral ka. Gusto ko, hindi ka na maging katulad ko na janitor na lang habang buhay. Pa, hindi po ganun. Ayos lang po ako. Mabilis na sagot ni Andoy. Pero sa kanyang kalooban, nararamdaman niya ang mabigat na responsibilidad. Gusto niyang makapagtapos, pero paano nga kung hindi na niya kayang sabayan ang mga leksyon? Paano kung ang lahat ng sakripisyong ginagawa niya ngayon ay walang patutunguhan? Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalaki ang agwat sa pagitan ng kanyang pangarap at ng kanyang realidad. Ang dating sigla sa pag-aaral ay unti-unting napapalitan ng pagkabigo. Hindi niya ito sinasabi kay Mang Isko, pero alam niyang nararamdaman din ito ng ama. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Andoy at ng kanyang ama, ang pagreretiro ni Principal Salcedo. Para sa maraming estudyante at guro, ang balitang ito ay isang malungkot na pangyayari. Matanda na si Principal Salcedo at matapos ang ilang dekadang serbisyo sa eskwelahan, napagpasyahan niyang magpahinga na. Ngunit para kay Mang Isko at Andoy, ang turing nila kay Principal Salcedo ay higit pa sa pagiging principal. Siya ang naging tagapagligtas ng kanilang pamilya. Isang umaga, habang nagdidilig si Andoy sa hardin ng mga bulaklak na matyaga niyang inaalagaan, lumapit si Mang Isko, tila may iniisip. Andoy, anak, nalaman mo na bang magre-retiro na si Principal Salcedo? Tanong nito, bahagyang nag-aalangan. Tumango si Andoy. Itinuloy ang pagdidilig, ngunit mababakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Opo pa, ang dami pong nalungkot sa balita. Si Principal, ang dami niyang natulungan. Lalo na po tayo. Oo nga anak, kung wala siya, di ko alam kung paano tayo makakasurvive noon. Sambit ni Mang Isko, tinititigan ang mga bulaklak na nilingan ng kanyang anak. Kaya kahit mahirap tayo, gusto ko pa rin magbigay tayo ng simpleng regalo para sa kanya. Nag-isip sandali si Andoy. Tapos ay napangiti. Pa, pwede po nating ibigay itong mga bulaklak na inalagaan ko. Alam niyo naman po, gusto ni Principal ng mga halaman. Sigurado, matutuwa po siya. Ngumiti si Mang Isko sa tugon ng anak. Maganda yan, anak. Sigurado akong ma-appreciate ni Principal Salcedo yung regalo mo. Nang sumapit ang araw ng retirement party ni Principal Salcedo, puno ng emosyon ang eskwelahan. Maraming mga guro at estudyante ang naghandog ng kanilang mga regalo at pasasalamat. Si Principal Salcedo, bagaman masaya sa pagbibitiw, ay kita sa mukha ang kalungkutan sa pag-alis sa lugar na naging tahanan niya ng matagal na panahon. Pagdating ng oras na ibigay ang regalo, lumapit si Mang Isko at Andoy. Bitbit nila ang isang simpleng paso ng bulaklak na alagang-alaga ni Andoy mula pa noong siya ay maliit. Lumapit si Andoy sa Principal na noon ay nakaupo sa gitna ng silid. Sir, simula ni Andoy, kinakabahan ngunit may ngiti sa labi. Ito po yung regalo namin ni Papa. Alam po naming hindi ito mamahalin pero ginawa ko po ang lahat para maalagaan ang mga bulaklak na ito. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Napatingin si Principal Salcedo sa paso, saka kay Andoy. Baka sa kanyang mukha ang pagkatuwa at kalungkutan. Tumayo siya at marahang tinapik sa balikat si Andoy. Andoy, napakagandang regalo na ito. Hindi mo alam kung gaano kahalaga para sa akin ng mga bulaklak na to. Hindi dahil sa kung ano sila, kundi dahil alam kong nagmula to sa puso mo. Maraming salamat ha. At sana patuloy mong alagaan ng mga halaman, pati ang sarili mo. Tumulo ang luha ni Andoy, ngunit mabilis niyang pinunasan ito. Opo sir, pangako po yan.
Si Mang Isko naman ay tahimik lang na nakatayo sa gilid. Nakangiti at pinagmamasdan ang interaksyon ng kanyang anak at ng prinsipal. Ang kanilang regalo, bagaman simple, ay puno ng kahulugan. Isang simbolo ng pasasalamat at pagmamahal na hindi matutumbasan ng halaga ng pera. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, muling binuksan ni Mang Isko ang usapan. Andoy, proud ako sa'yo. Hindi lang dahil maganda ang halaman mo, kundi dahil alam kong ginagawa mo lahat ng makakaya mo para makatulong. Yun ang importante. Tahimik si Andoy, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang pangarap na isang araw, makakabawi rin sila sa mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama at mga taong tumulong sa kanila, lalo na kay Principal Salcedo, na naging daan para mabigyan sila ng bagong simula. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng bagong pagsubok para sa pamilya ni Andoy. Matapos ang pagreretiro ni Principal Salcedo, ang pumalit na principal, si Principal de la Cruz, ay may ibang pananaw tungkol sa sitwasyon nila Mang Isko at Andoy. Hindi tulad ni Principal Salcedo na may malasakit sa kanilang kalagayan, si Principal de la Cruz ay mabilis na nagtaka kung bakit ang pamilya ng janitor ay nakatira sa loob ng eskwelahan. Isang umaga, habang naglilinis si Mang Isko sa gilid ng gusali, tinawag siya ni Principal de la Cruz. Mang Isko, pwede ba kita makausap sa faculty room mamaya? May mahalaga akong nais pag-usapan tungkol sa sitwasyon nyo rito. Sabi ng principal na may halong lamig sa kanyang boses. Nagulat si Mang Isko, ngunit walang nagawa kundi sumunod. Nang dumating ang oras ng meeting, tinawag siya sa harap ng faculty, kasama ang ilang mga guro na kilala na ni Mang Isko. Nakaupo si Principal de la Cruz sa gitna ng mahabang lamesa. Hawak ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Napag-alamanan ko na kayo pala ay naninirahan sa storage room ng eskwelahan. Panimula ni Principal de la Cruz na parang isang abogadong naghahanap ng butas. Matagal na bang ganito ang setup nyo? Tumango si Mang Isko, bahagyang kinakabahan. Opo sir, tagal na po kami nakatira roon mula po nung inalok po kami ni Principal Salcedo na manirahan doon. Inayos ko po ang lugar at siniguradong malinis lagi. Bakit kayo nakatira dito? Tanong ni Principal de la Cruz na halatang hindi sang-ayon sa kanilang sitwasyon. Alam nyo bang ito'y isang pasilidad ng eskwelahan at hindi dapat ginagamit bilang tirahan? Bago pa makasagot si Mang Isko, biglang nagsalita si Ma'am Lisa, ang guro sa science. Sir, nililinis naman po ni Mang Isko ang storage room. Mas mabuti na po yun kaysa hayaang mapuno ng alikabok o gamitin ng mga insekto. Tumango rin ang ilang guro bilang suporta. Tama si Ma'am Lisa, sir. Sabi pa ng isang guro. Si Mang Isko ay maaasahan pagdating sa kalinisan. Wala naman po siyang ginagawang masama. Maayos naman po ang eskwelahan simula nang tumira sila dito. Ngunit nanatiling mahigpit si Principal de la Cruz. Hindi to patas. Ang mga pasilidad ng eskwelahan ay para sa mga estudyante at guro, hindi para sa pribadong gamit. Bagaman naiintindihan ko ang sitwasyon nyo noon, hindi ako komportable na patuloy kayong manirahan dito ng walang kabayaran. Naghari ang katahimikan sa silid. Kita sa mukha ng mga guro ang pagkadismaya, ngunit wala silang masabing sapat na dahilan para kumontra. Alam nila na may punto ang bagong prinsipal. Kahit pa hindi ito ang inaasahan nilang aksyon. Di ko kayo pinapaalis. Patuloy ni Principal de la Cruz. Ngunit, kailangan nating maging patas. Kung balak nyong manatili, kailangan nyong magbayad ng renta. Kahit maliit lang, bilang pagtulong sa mga gastusin ng eskwelahan. Napayuko si Mang Isko. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Wala silang sapat na pera para sa dagdag na gastusin. Ngunit alam niyang mas mahirap kung kakalabanin pa niya ang bagong prinsipal. Gusto mang sumagot ng mga guro, ngunit tila wala na silang magawa. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, tumingin si Mang Isko kay Principal de la Cruz. Sige po sir, magbabayad na lang po kami ng renta, kahit na maliit lang. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ng ibang guro, lalo na kay Ma'am Liza. Mang
Isko, sigurado ka ba? Baka naman pwedeng pag-usapan pa to eh. Bulong niya matapos ang meeting. Ngunit ngumiti lang si Mang Isko, pilit na nagpapakatatag. Ayos lang po ma'am, wala naman po kaming ibang choice eh. Mabuti na yun, kesa naman makipagtalo pa kami. Sa kanilang pag-uwi, tahimik si Andoy habang bitbit niya ang mga gamit mula sa hardin. Pa, paano po tayo magbabayad ng renta? Wala na po tayong natitirang pera. Tanong ng bata, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Mang Isko bago sumagot. Anak, magtitiis tayo. Hindi pwedeng lumaban sa taong may kapangyarihan. Gagawin natin ang lahat para hindi tayo mapalayas. Alam kong mabigat pero kakayanin natin to. Niyakap ni Andoy ang ama. Alam niyang hindi iyon madali, ngunit handa siyang tumulong kahit papaano. Ang dating simpleng buhay nila sa eskwelahan ay biglang nagbago. Sa paglipas ng mga buwan, napansin ni Andoy na lalong nahihirapan si Mang Isko sa kanilang sitwasyon. Hindi lamang dahil sa mabigat na trabaho bilang janitor, kung saan halos buong araw siyang nagtatrabaho, kundi pati na rin sa bigat ng renta na kailangan nilang bayaran. Nalaman ni Andoy na halos kasing taas ng upa ng mga bahay sa kanilang lugar ang renta na pinapataw sa kanila. Kahit pa maliit lamang ang espasyong tinitiran nila sa storage room ng eskwelahan. Sa kabila nito, hindi sila nagreklamo ni minsan. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng kanin at ilang piraso ng tuyo, napansin ni Andoy ang pagod sa mukha ng ama. Pa, papansin ko pong hirap na kayo. Sabi ni Andoy, mabigat ang tono ng kanyang boses. Tumingin si Mang Isko sa anak, ngunit hindi siya agad nagsalita. Alam niyang matagal nang napapansin ni Andoy ang kanilang sitwasyon, ngunit hindi siya handang ibahagi ang lahat ng bigat ng kanyang iniisip. Kaya ko pa anak, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Sagot ni Mang Isko, pilit nang umingiti. Ngunit sa puso ni Andoy, alam niyang hindi sapat ang mga salita para maibsan ang paghihirap ng kanilang pamilya. Kaya, sa mga sumunod na araw, lihim siyang nagdesisyon. Hindi na siya magpapatuloy sa pag-aaral. Masyadong mataas ang gastos, at alam niyang mas kailangan siyang makatulong sa kanilang mga pangangailangan kesa sa umupo sa loob ng silid-aralan. Isang hapon, lumapit si Andoy sa ama matapos ang trabaho. Pa, sasabihin po ako. Sabi niya ng seryoso. Tumingin si Mang Isko, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano yun, anak? Nagdesisyon na po ako. Hindi na po ako magpapatuloy sa pag-aaral. Diretsong sagot ni Andoy. Alam kong mahirap na po ang buhay natin. Gusto ko pong tumulong sa inyo pa. Hindi ko na po kayang makita kayo nahihirapan ng ganito eh. Natigilan si Mang Isko. Anak, hindi mo kailangang gawin yan. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ka para hindi ka na maghirap tulad ko. Ngunit alam ni Andoy ang totoo. Pa, wala po tayong ibang pagpipilian. Mas makakatulong po ako sa inyo kung magtatrabaho na lang ako. Malungkot na napayuko si Mang Isko. Alam niyang wala na siyang magagawa sa desisyon ng kanyang anak. Kung yan ang gusto mo anak, hindi kita pipigilan. Pero pangako mo sa akin, balang araw, babalik ka sa pag-aaral. Oo pa, nangangako ako. Ngunit alam ni Andoy na hindi tiyak kung kailan pa siya makakabalik. Naging mabilis ang mga susunod na araw. Si Andoy ay nagsimulang magtrabaho sa palengke. Nagbubuhat ng mga gulay at prutas para sa mga tindera. Hindi kalakihan ng kita pero kahit paano'y nakakatulong siya sa gastusin nila. Kapag walang trabaho sa palengke, bumabalik siya sa eskwelahan upang tumulong kay Mang Isko sa kanyang mga gawain. Ngunit sa lahat ng kanyang ginagawa, ang pinakapaborito ni Andoy ay ang pag-aalaga sa hardin ng eskwelahan. Dito siya nakakahanap ng kapayapaan. Habang nagdidilig ng mga halaman o nag-aayos ng lupa, tila nawawala ang bigat ng mundo. Tila ang mga bulaklak at halaman ang tanging kasama niya sa mga oras na iyon. Isang araw, habang nagtatrabaho sa hardin, kinausap siya ni Ma'am Liza, na alam na hindi na pumapasok si Andoy sa klase. Andoy, bakit hindi ka na bumalik sa eskwela?
Ang galing mo pa naman sa science noon. Tanong ni Ma'am Lisa, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti si Andoy ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan ko na pong tumulong kay Papa, Ma'am eh. Hindi na po kayang makabalik sa klase. Nagbuntong hininga si Ma'am Liza. Naiintindihan ko, Andoy, pero sana huwag kang susuko. Magaling kang bata. May future ka. Alam kong mahirap ngayon pero hindi ibig sabihin na dito na natatapos ang lahat. Tumango si Andoy. Pangako po, Ma'am. Babalik din ako balang araw. Habang patuloy siyang nag-aalaga sa hardin, ramdam ni Andoy ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. Pero sa bawat paglaki ng mga halaman, nararamdaman din niyang may pag-asa pa. Patuloy siyang lumalaban. Umaasa na balang araw, gagaan din ang kanilang buhay. Isang mainit na hapon, habang nag-aayos si Andoy sa hardin ng eskwelahan, narinig niya ang isang kakaibang ingay mula sa likod ng gusali. Tagong bahagi iyon ng eskwelahan na bihirang puntahan ng mga tao. Dahil sa kanyang pagiging masinop at mapagmatsyag, nilapitan niya ito upang tingnan kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa gilid ng dingding at ang nakita niya ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Si Principal de la Cruz, hawak ang isang babaeng guro, tila pinipilit ito na makipaghalikan sa kanya. Bakas ang takot sa mukha ng guro na nagpipilit kumawala. Ngunit tila bingi si Principal de la Cruz sa mga pagtanggi nito. Hindi makapaniwala si Andoy sa kanyang nakikita. At sa kaba, nakatapak siya ng tuyong sanga na nagdulot ng malakas na tunog. Nagulat ang principal at guro. Sa isang iglap, nakuha ng guro ang pagkakataong iyon para maghanap ng dahilan upang makatakas. Naku, principal, kailangan ko palang tapusin ang mga report ko. Mabilis nitong sambit, sabay takbo palayo bago pa makapagsalita ang principal. Nanatiling tahimik si Andoy, ngunit ang kanyang presensya ay hindi nakaligtas kay Principal de la Cruz. Isang malamig at masamang tingin ang isinukli nito kay Andoy. Walang sinabi ang principal, ngunit dama ni Andoy na may mangyayari. Hindi iyon matatapos ng ganoon na lamang. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang trato ng principal sa kanila ni Mang Isko. Madalas siyang magsumbong sa mga guro at staff ng eskwelahan na marumi raw ang mga pasilyo. Kahit na ilang oras bago ang inspeksyon ay linis na ito. Bakit parang napabayaan mga halaman? Pangit ang ayos ng hardin. Sigaw pa ng principal isang araw habang galit na galit itong naglalakad sa paligid ng eskwelahan. Pangit daw? Bulong ni Andoy sa sarili habang nagdidilig. Alam niyang inaalagaan niya ang mga halaman at wala itong masama. Ngunit dahil si Principal de la Cruz ang nagsabi, hindi na lang siya nagsalita. Sa isang pagkakataon, nalaman ng principal na hindi buong araw na naglilinis si Andoy sa eskwelahan. Sa halip, nagtatrabaho siya sa palengke para kumita ng dagdag na pera. Naging dahilan ito upang lalo pang magalit si Principal de la Cruz. Hindi ko pinapayagan na may batang nagtatrabaho dito na hindi nagbibigay ng buong atensyon sa kanyang mga tungkulin. Sigaw nito sa isang faculty meeting, bagaman hindi naman malinaw kung may ginawa siyang aksyon ukol dito. Kalaunan, isang araw, dumating ang isang taga-DSWD, Department of Social Welfare and Development sa eskwelahan. Tinanong nito si Mang Isko at Andoy tungkol sa sitwasyon ng bata. Iniimbestigahan kung pinipilit nga bang magtrabaho si Andoy. Nagtataka si Mang Isko kung paano nalaman ng ahensya ang tungkol sa sitwasyon nila. Agad silang nagpaliwanag. Hindi po ako pinipilit ni Papa na magtrabaho, sabi ni Andoy habang nakatingin sa social worker. Gusto ko pong tumulong dahil hirap na kami sa buhay. Ako po ang nagdesisyon na tumulong sa kanya. Wala pong nagpilit. Tumango ang social worker na tila naiintindihan ang kanilang kalagayan. Mahirap nga ang sitwasyon nyo, sagot ng DSWD officer. Pero dapat sigurado rin tayo na hindi pinapabayaan ang karapatan mo bilang bata. Mas maganda sana kung makakabalik ka sa pag-aaral. Oo nga po, pero wala po kasi kaming kakayahan ngayon pa eh. Malungkot na paliwanag ni Mang Isko.
Matapos ang maikling investigasyon, umalis din ang kinatawan ng DSWD. Ngunit sa kabila ng pagkaalis ng mga ito, malakas ang hinala ni Andoy na si Principal de la Cruz ang nagpakana ng investigasyon upang palayasin sila sa eskwelahan. Dahil sa takot na baka isiwalat ni Andoy ang nasaksihan niya sa likod ng eskwelahan, tila ginagawa ng principal ang lahat para pahirapan sila. Ano ba ang nangyari, anak? Bakit bigla yata na ganito na lang tayo tratuhin ni Principal de la Cruz? Tanong ni Mang Isko isang gabi habang sila ay naghahapunan ng simpleng pagkain. Hindi agad nakasagot si Andoy. Tanging si Mang Isko lamang ang nakakaalam ng totoo. Pa, may nakita po kasi ako noon. May ginawa si Principal de la Cruz na hindi tama. Hindi ko na po sinasabi sa iba pero palagay ko po, kaya ganito ang trato niya sa atin. Ay ayun po yung dahilan. Paliwanag ni Andoy, mabigat ang boses. Tahimik lang si Mang Isko, ngunit alam niyang mas mabigat ang kinakaharap ng anak kesa sa dati. Alam din niyang kailangan nilang mag-ingat dahil si Principal de la Cruz ay tila handang gawin ang lahat upang patahimikin sila. Isang umaga, habang masipag na inaayos ni Andoy ang mga halaman sa hardin ng eskwelahan, hindi niya napansin na may masamang plano ang gumuguhit sa isipan ni Principal de la Cruz. Matagal nang gusto ng principal na mapalaya sila Andoy at Mang Isko mula sa eskwelahan. Ngunit sa bawat hakbang, tila walang sapat na dahilan para ito ay magtagumpay. Kaya, nakaisip siya ng mas matinding plano. Isang aksidente na magbibigay takot sa mag-ama. Nang mapansin ni Principal de la Cruz ang isang bote ng asido na ginamit para sa paglilinis, sumagi sa kanyang isip ang malupit na ideya. Habang nagwawalis si Andoy, tahimik na lumapit ang principal mula sa likuran. Hawak ang bote ng asido. Wala pang kaalam-alam si Andoy sa panganib na papalapit sa kanya. Paglapit ni Principal de la Cruz, walang babala niyang tinapon ang laman ng bote sa likod ni Andoy. Agad itong sumirit sa balat ng bata at sa isang iglap, bumalot ang sakit sa kanyang katawan. Napasigaw si Andoy ng malakas, kasabay ng matinding kirot na bumalot sa kanyang likod. Aray! Pa! Tulungan niyo po ako! Iyak ni Andoy, halos mawala ng lakas sa tindi ng sakit. Narinig ni Mang Isko ang sigaw ng kanyang anak mula sa loob ng gusali at mabilis siyang tumakbo palabas. Kitang-kita niya si Andoy, nakahawak sa kanyang likod, nanginginig sa sakit at halos hindi makakilos. Andoy! Anak! Sigaw ni Mang Isko habang mabilis na tumatakbo papunta sa kanyang anak. Agad na dinala si Andoy sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, halos mabaliw si Mang Isko sa takot at pag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit alam niyang malupit ang sinapit ng kanyang anak. Nang lumabas ang doktor, malungkot ang mukha nito. Nagamot na namin si Andoy, sir. Ngunit dahil sa tindi ng pagkasunog, mag-iiwan to ng malaking peklat sa likod niya. Pasensya na po. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Napaluhod si Mang Isko sa labas ng ospital, binabalot ng kalungkutan at galit. Alam nilang si Principal de la Cruz ang may gawa ng lahat ng ito. Ngunit paano nila ito mapapatunayan? Wala silang ebidensya. Walang saksi maliban sa kanila. Habang nagpapagaling si Andoy sa ospital, kinausap siya ni Mang Isko. Anak, pasensya ka na. Hindi kita naprotektahan. Alam kong si Principal de la Cruz ang may kagawan nito pero wala tayong laban eh. Paano tayo magkakaso kung wala tayong pruweba? Nakapikit si Andoy. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pa, mas mahalaga po na ligtas tayo. Huwag na po nating ipilit. Kung gusto niyo pong umalis na lang tayo, payag ako. Ayoko na pong masaktan pa ulit. Dahil sa takot na baka may mangyari pang masama kay Andoy, napagdesisyonan nilang lisanin na lamang ang eskwelahan. Hindi na sila naghintay ng panibagong banta. Naghanap sila ng ibang matitirhan, malayo sa mga pangarap na sinira ni Principal de la Cruz. Nang malaman ng mga guro ang kanilang desisyon, malungkot ang mga ito. Alam nila ang mga hirap na pinagdaanan ng mag-ama at kung gaano sila naging parte ng buhay ng eskwelahan.
Ngunit sa kabila ng kanilang pagnanais na tulungan si Mang Isko at Tandoy, wala rin silang magawa. Ang takot at puot na iniwan ni Principal de la Cruz ay tila naging masyadong malalim upang kontrahin. Sa kanilang pag-alis, tahimik lang si Mang Isko at Tandoy. Wala silang iniwang salita. Ngunit bitbit nila ang mabigat na alaala ng lugar na minsan nilang tinuring na tahanan. Pagkatapos ng ilang linggo ng paghahanap, nakahanap din ng maliit na kwarto sila Mang Isko at Tandoy. Mas mababa ang renta kumpara sa dati nilang tinitirhan sa storage room ng eskwelahan. Hindi kalakihan ang kwarto, pero sapat na para sa kanilang dalawa. Kahit papaano, may konting ginhawa silang nadarama sa bagong simula. Isang umaga, matapos ang mahabang gabi ng pagtatrabaho bilang gwardya, inihatid ni Mang Isko si Andoy sa palengke kung saan muli silang nagtatrabaho bilang tagabuhat ng mga gulay at prutas. Tahimik lamang si Andoy, sinusundan ng ama habang bitbit ang isang sako ng bigas. Alam niyang pagod na si Mang Isko, ngunit wala silang magagawa kundi patuloy na maghanap buhay. "Anak, kaya mo pa ba?" tanong ni Mang Isko. Tinatapik ang balikat ng anak habang sila ay naglalakad sa makipot na daan ng palengke. Ngumiti si Andoy, bagaman halatang pagod na rin. "Opo pa, kaya ko pa. Sanay naman po ako eh." Habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, napadaan si Andoy sa isang maliit na tindahan ng mga bulaklak. Agad na nahuli ng kanyang mga mata ang mga makukulay na petalya ng mga rosas, daisies at orchids na nakadisplay sa labas ng shop. Saglit siyang tumigil. Pinagmamasdan ang mga bulaklak na tila sumisigaw ng kasariwaan at kagandahan sa gitna ng alikabok ng kalye. "Ang gaganda naman ng mga bulaklak," bulong ni Andoy sa sarili. Tila nadadala ng simpleng kasiyahan sa mga bagay na bihira niyang makita. Napansin siya ng may-ari ng tindahan. Isang matandang babae na may mahigpit na tinig ngunit mabait ang ngiti. "Interesado ka ba, iho?" tanong nito, nilalapitan si Andoy. Agad na mula si Andoy at nag-alinlangan. Opo pero tinitingnan ko lang naman po," sagot niya, tila nahihiya. Ngunit ngumiti lang ang matandang may-ari at tinapik siya sa balikat. "Walang problema. Halika at pumasok ka. Tingnan mo ng mas malapitan. Huwag kang mahihiya." Nagdalawang isip si Andoy, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang pag-anyaya ng matanda. Nang makapasok siya, lalo siyang namangha sa loob ng tindahan. Punong-puno ito ng iba't ibang uri ng mga bulaklak na hindi pa niya nakita noon. "Ang ganda po ng tindahan niyo," sabi ni Andoy, hindi na maitago ang paghanga sa paligid. "Nako, salamat iho. Alam mo ba, ako mismo ang nag-alaga ng ilan sa mga bulaklak dito. Mayroon din ako sa likod ng tindahan." Paliwanag na matanda habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang potted plant. "Yung iba naman, in-order ko sa ibang lugar. Gusto mo bang makita?" Tumango si Andoy, bakas ang kagalakan sa kanyang mukha. "Opo, gusto ko pong makita." Dinala siya ng may-ari sa likod ng tindahan kung saan naroon ang maliit na hardin. Doon, tumambad kay Andoy ang iba't ibang halaman. May mga rosas, gumamela at mga maliliit na halamang gamot. Halatang inaalagaan ng gusto ang mga ito at bawat sulok ng hardin ay tila sumasalamin sa dedikasyon at pagmamahal ng matanda sa kanyang mga tanim. "Iho, gusto mo bang tumulong dito?" biglang tanong ng matanda. Nagulat si Andoy. "Tumulong po?" "Oo," sagot ng matanda. "Mukhang may malasakit ka sa mga halaman eh. Kailangan ko ng tulong sa pagbubuhat ng mga gamit at pag-aalaga sa mga bulaklak. Kung gusto mo, pwede kitang kunin bilang katulong dito. Wala namang masama kung susubukan mo, 'di ba?" Saglit na nag-isip si Andoy, ngunit mabilis din siyang ngumiti. "Opo, gusto ko pong tumulong. Gustong-gusto ko po ang mga bulaklak," sagot niya na may halong tuwa at pag-asa. Mula noon, araw-araw na tumutulong si Andoy sa tindahan ng bulaklak. Hindi lang siya tagabuhat ng mga bagay, kundi natuto na rin siyang mag-alaga ng mga halaman. Ang bawat pagdilig at pag-aayos ng mga bulaklak
ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan na tila nagpapagaan sa bigat ng buhay. Sa ilalim ng araw at sa tabi ng mga makukulay na halaman, naramdaman ni Andoy na sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, may mga simpleng bagay sa buhay na kayang magdala ng kaligayahan. Lumipas ang mga araw at lalong naging malapit si Andoy kay Lola Flora, ang mabait na may-ari ng tindahan ng bulaklak. Noong una, hindi inakala ni Andoy na magiging bahagi siya ng tindahan at ng buhay ng matanda. Pero sa bawat araw na lumilipas, naging parang tahanan na rin sa kanya ang maliit na shop ng mga bulaklak. Isang araw, bumisita si Mang Isko sa tindahan matapos sunduin si Andoy mula sa palengke. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng mabait na ngiti ni Lola Flora. "Gandang hapon, Mang Isko," bati ni Lola Flora. "Ako nga pala si Flora. Ako ang may-ari ng tindahan. Natutuwa akong makita na malapit sa mga halaman ng anak mo." Ngumiti si Mang Isko, halatang naaliw sa mainit na pagtanggap ni Lola Flora. "Magandang hapon po, Lola Flora. Maraming salamat din po sa pag-alaga kay Andoy. Napakasipag ng anak ko, pero masaya akong malaman na may mga bagong bagay siyang natututunan dito." "Ay nako, wala yun, Mang Isko. Para ko nangang apuyan si Andoy eh," sagot ni Lola Flora habang hinahaplos ang buhok ni Andoy. "Masipag siya at maalaga sa mga halaman. Marami pa akong ituturo sa kanya." Sa mga sumunod na araw, hindi lamang si Andoy ang natulungan ni Lola Flora. Ibinahagi rin nito kay Mang Isko ang ilang bahagi ng kanyang buhay. Isang beses, habang tahimik silang nakaupo sa tindahan, nagkwento si Lola Flora tungkol sa kanyang nakaraan. "Alam mo, Mang Isko, matagal na akong balo. Ang asawa ko si Ernesto, isang engineer. Namatay siya ilang taon na ang nakalipas." Malungkot na wika ni Lola Flora habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa paligid. "Ang mga anak namin, nasa ibang bansa na. Pareho silang mayayaman at sila na ang nagsusustento dito sa akin. Pero mahilig ako sa mga bulaklak kaya naisipan ko magtayo ng ganitong tindahan para magkaroon ako ng libangan." Nakikinig lamang si Mang Isko. Nalulungkot din para kay Lola Flora. Ngunit bakas ang respeto sa matanda. "Pasensya na po, Lola Flora, kung nakiisa kayo rito," sabi ni Mang Isko. "Pero alam kong masaya kayo dito sa tindahan. Tingnan nyo nga po, gaganda ng mga bulaklak nyo dito." Ngumiti si Lola Flora. Tila natutunaw ang lungkot sa kanyang mukha. "Oo, tama ka. Masaya ako dito. At ngayon narito rin si Andoy. May kasama na ako sa araw-araw. Para ko na siyang apo," sabi niya sabay abot ng isang supot ng pagkain kay Andoy. "Oh, Andoy, dalhin mo to sa tatay mo. Niluto ko yan kaninang umaga. Siguraduhin mo makakain ka rin, ha." "Ay, salamat po, Lola Flora." Tuwang-tuwang tugon ni Andoy habang iniaabot ang supot ng pagkain. "Pa, hatian po kita mamaya, ah. Hati po tayo dito." "Salamat, anak," sagot ni Mang Isko. Ngunit halata sa mukha niya ang pasasalamat hindi lamang para sa pagkain kundi para rin sa kabutihan ni Lola Flora. Araw-araw, patuloy na dumarating si Andoy sa tindahan. Habang siya ay nag-aalaga ng mga halaman at tumutulong sa mga gawain, lalong naramdaman ni Lola Flora na tila siya ay may bagong pamilya. Inaasikaso niya ang mag-ama hindi lang bilang mga trabahador o kaibigan, kundi bilang mga taong mahalaga sa kanya. Tuwing may pagkakataon, inaabutan ni Lola Flora si Andoy ng lutong bahay upang ibahagi sa kanyang ama. "Para sa inyo ito, Andoy. Alam kong mahirap ang buhay kaya kahit papano gusto ko kayong tulungan," sabi ni Lola Flora minsan, habang inaabot kay Andoy ang isa na namang supot ng pagkain. "Salamat po, Lola Flora." Paulit-ulit na pasasalamat ni Andoy. "Napakabuti niyo po talaga sa amin." At sa bawat pag-abot ni Lola Flora ng pagkain at malasakit, naramdaman ng mag-ama na hindi na sila nag-iisa sa kanilang pakikibaka. Bagaman marami silang pinagdaanan at iniwang sugat sa kanilang buhay, si Lola Flora ay naging simbolo ng bagong simula. Isang paalala na kahit sa gitna ng hirap,
may mga taong handang magbigay ng tulong at pagmamahal. Lumipas ang mga taon at bagamat hindi natapos ni Andoy ang elementarya, maayos pa rin ang naging takbo ng kanilang buhay. Si Mang Isko, bagaman tumatanda na rin, ay patuloy sa pagtatrabaho bilang gwardya at porter sa palengke. Si Andoy naman ay natutong magsumikap sa iba't ibang trabaho. At sa tulong ni Lola Flora, natuto siyang mag-manage ng tindahan ng bulaklak. Ang kanilang buhay, bagaman simple, ay puno ng kasiyahan at pagtutulungan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring naramdaman ni Lola Flora ang bigat ng kanyang edad. Isang araw, habang inaayos ni Andoy ang mga bulaklak sa tindahan, napansin niyang tila hirap na hirap si Lola Flora sa pagtayo. Malalim ang mga buntong hininga nito at hirap na ito sa paglakad. Andoy, parang kailangan ko na yatang umupo. Sambit ni Lola Flora, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Agad na lumapit si Andoy. Lola, umupo po kayo. Ako na po ang bahala dito sa tindahan. Ngunit makalipas pa ang ilang buwan, ang kalagayan ni Lola Flora ay lalo pang lumala. Hindi na ito makatayo ng mag-isa at naging kailangan na nitong gumamit ng wheelchair. Dito na rin nakilala ni Andoy ang dalawang anak ni Lola Flora, si Antonio at si Clara, na parehong nasa edad lampas 30. Bumalik sila sa Pilipinas para alagaan ang kanilang ina. Bagaman madalas ay bumabalik rin agad sila sa trabaho sa ibang bansa. Isang hapon, nang bumisita sina Antonio at Clara, tahimik silang nag-usap ni Andoy sa likod ng tindahan. Nakangiti si Clara, ngunit halatang nag-aalala sa kalagayan ng kanilang ina. Alam mo Andoy, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Mama ha. Simula nang hindi na siya makatayo, ikaw na talaga ang naging kamay at paa niya. Sambit ni Clara, habag na habag sa sitwasyon ni Lola Flora. Mama loves this shop, dagdag ni Antonio. Gusto niya laging nandito, kahit na nahihirapan na siyang kumilos. Pero alam kong ikaw na ang pinaka nakakaalam ng lahat dito, Andoy. Tahimik si Andoy, pero kitang-kita sa mga mata niya ang pagmamalasakit. Mahal ko na rin po si Lola Flora. Parang tunay na lola ko na po siya. Ayaw ko rin pong hayaan siyang magtrabaho ng sobra. Ako na po ang bahala dito sa tindahan. Siya na lang po ang magpahinga. Mula noon, si Andoy na ang nagmamanage ng flower shop. Bagaman hindi siya nakapag-aral, natutunan niyang patakbuhin ang negosyo. Mula sa pag-aalaga ng mga halaman, pag-o-order ng mga bulaklak, hanggang sa pakikipag-usap sa mga suki ng tindahan. Alam niyang patuloy na nagtatrabaho si Lola Flora, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil gusto pa rin niyang tumulong kay Andoy, na itinuring niyang parang apo. Madaling araw pa lang, makikita na si Andoy na nag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng tindahan, habang si Lola Flora nakaupo sa wheelchair sa loob ng silid sa likuran. Pinagmamasdan si Andoy mula sa bintana. Kahit na may mga anak si Lola Flora, alam ni Andoy na ang puso ng matanda ay nasa tindahan, sa bulaklak at sa mga tao na matagal na niyang pinagsisilbihan. Huwag kang mag-alala, Lola. Aalagaan ko tong tindahan para sa'yo. Bulong ni Andoy habang iniaayos ang mga bagong dating na bulaklak. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagtagumpay ang flower shop. Hindi na lang ito isang simpleng tindahan para kay Andoy, kundi isang tahanan na puno ng alaala at pagmamahal ni Lola Flora, ang taong nagbigay ng bagong direksyon at layunin sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, naging mas mahusay at sanay si Andoy sa pag-aalaga ng tindahan ng bulaklak. Araw-araw siyang nagbubukas ng tindahan, nag-aayos ng mga bulaklak at nakikipag-usap sa mga parokyano. Hindi lang siya naging manager ng tindahan, kundi naging katuwang din ni Lola Flora sa bawat aspeto ng negosyo. Madalas din siyang sumama kay Lola Flora sa mga check-up nito sa ospital. Tinutulungan itong magmaneho ng wheelchair at nagsisilbing kaagapay tuwing may mga kailangan ang matanda. Naging bukas din ang komunikasyon ni Andoy sa mga anak ni Lola Flora na nasa ibang bansa. Minsan, nagpapadala pa ng pera ang mga ito bilang pasasalamat sa walang sawang pag-alaga ni Andoy sa kanilang ina.
Hindi ka namin makakalimutan, Andoy. Sabi ni Antonio minsan sa tawag. Alam namin kung gaano mo pinahalagahan si Mama. Malaking bagay yun sa amin. Sa mga ganitong araw, unti-unti rin namang nagbabago ang buhay ni Andoy. Lalo na at nagsimula siyang makilala ang mga taong hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang buhay. Isang araw, noong 27 na siya, isang bagong customer ang napatpad sa tindahan. Si Ella. Naalala ni Andoy kung paano sila nagkakilala. Maaga pa noon at abala siya sa pag-aayos ng mga bagong dating na bulaklak nang biglang pumasok sa tindahan si Ella. Isang dalagang tila nagmamadali. Excuse me? Kailangan ko po ng bouquet para sa birthday ng boss ko. May re-recommenda po ba kayo? Tanong ni Ella, hinahabol ang hininga mula sa pagmamadali. Ngumiti si Andoy at mabilis na tinulungan siya. Opo, miss. Ano pong tema o paborito ng boss nyo? Maaari po tayong mag-arrange ng bouquet na babagay sa okasyon. Habang nag-aayos si Andoy ng mga bulaklak, hindi maiwasan ni Ella na magkwento tungkol sa kanyang trabaho. Alam mo, minsan napakahirap sa opisina. Lagi nilang may deadlines at may mga demands. Sabi niya habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Andoy. Oo nga mukhang stressful ang trabaho mo. Sagot ni Andoy, nakangiti habang inaayos ang mga rosas at lilis. Pero mukhang kaya mo naman. Halata sa'yo na madiskarte ka. Nang matapos ang bouquet, napansin ni Ella kung gaano ito kaayos. Wow, ang ganda! Salamat ha! Sigurado akong magugustuhan to ng boss ko. Tuwa ni Ella habang iniaabot ang bouquet. Dahil sa madalas na pagbisita ni Ella sa tindahan, lalo silang naging malapit ni Andoy. Minsan, dumadaan si Ella kahit hindi siya bibili. Nakikipagkwentuhan lang kay Andoy habang nagpapahinga mula sa kanyang trabaho. Si Andoy naman, bagaman sanay na sa pakikipag-usap sa mga customer, ay natutuwang makausap si Ella, na tila nagdadala ng kakaibang saya tuwing nandyan ito. Alam mo Ella, para kang bulaklak na nagbibigay ng buhay sa tindahan. Minsang biro ni Andoy na tila nagiging mas komportable sa kanya. Ano ba yan Andoy? Pero salamat ha. Sagot ni Ella na tumatawa. Sa kanilang mga usapan, nalaman ni Andoy na nakatira si Ella sa puder ng kanyang ina. Matagal na kaming dalawa na lang ni Mama. Nakulong kasi noon ng papa ko. Kwento ni Ella isang beses. Bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Pero sanay na rin ako. Okay naman kami ni Mama Basta nagtutulungan lang. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas malalim ang samahan ng dalawa. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang sarili nila na nahuhulog na sa isa't isa. Naging opisyal silang magkasintahan. At kahit hindi marangya ang kanilang relasyon, puno ito ng pagmamahalan at pagsuporta sa isa't isa. Tuwing nagpapahinga si Lola Flora sa likod ng tindahan, madalas niyang kinikindatan si Andoy kapag dumadalaw si Ella. Aba Andoy, mukhang hindi lang mga bulaklak ang inaalagaan mo ngayon Biro ng matanda, napapatawa na lang si Andoy, halatang masaya sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang araw, habang nag-uusap sina Andoy at Ella sa flower shop, bigla siyang inaya ni Ella na pumunta sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang ina. Gusto ka na niyang makilala, Andoy, sabi ni Ella habang nakangiti. Alam mo naman, lagi ko siyang kinuwentuhan tungkol sa'yo. Agad namang sumang-ayon si Andoy at ilang oras lang ay nakarating na sila sa tahanan ni Ella. Hindi kalakihan ng bahay, ngunit puno ito ng pagmamahal at alaala ng pamilya. Pagpasok nila, sinalubong sila ng ina ni Ella, isang mabait na babae na halatang nagalak sa pagbisita ni Andoy. Ito na pala si Andoy. Masayang bati ng ina ni Ella. Gwapo pala ng nobya mo anak. Ma, huwag ka namang ganyan, sagot ni Ella. Nahihiya, ngunit nakangiti rin. Habang nag-uusap sila, napatingin si Andoy sa isang lumang larawan na nakadisplay sa estante. Bigla siyang natigilan nang makita ang pamilyar na mukha ng isang lalaking nakabarong, si Principal de la Cruz. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala mula sa kanyang pagkabata.
Ang insidente ng pang-aabuso, ang sakit mula sa asido, at ang hirap ng pinagdaanan nila ni Mang Isko. Napansin ni Ella ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Andoy. "Andoy, okay ka lang? Parang nakakita ka naman ng multo." Tanong ni Ella, halatang nag-aalala. Hindi kaagad nakapagsalita si Andoy. "Ella, sino yung lalaki sa litrato?" Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Nagulat si Ella at agad na sumagot. "Siyang papa ko, si Renato de la Cruz. Bakit mo natanong?" Dahan-dahang nagkwento si Andoy tungkol sa kanilang nakaraan, kung paano sila pinahirapan ni Principal de la Cruz, ang panghahalay sa guro at ang insidenteng halos ikamatay niya nang sabuyan siya ng asido. Detalyadong binanggit ni Andoy ang lahat, kasama na ang takot at galit na kanyang naramdaman noong bata pa siya. Halos hindi makapagsalita si Ella. Hindi ko alam. Hindi ko alam na gano'n ang ginawa niya noon." Bulong ni Ella, bakas ang pagkakabigla sa kanyang mukha. "Alam kong nakulong siya dahil sa isang kaso sa panghahalay. Pero hindi ko akalain na isa ka pala sa mga biktima ng kasamaan niya." Lumipas ang ilang minuto na pareho silang tahimik. Parehong nagmumuni-muni sa kakaibang takbo ng tadhana na nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Matapos ang ilang sandali, napagpasyahan ng dalawa na bumisita sa presinto kung saan nakakulong si Principal de la Cruz. Kailangan ni Andoy ang pagkaklaro at katarungan, kahit hindi pa noon na ibigay sa kanila ang hustisya. Pagdating nila sa kulungan, agad nilang hinanap si Principal de la Cruz. Matapos ang ilang minuto, nakita nila ang isang matandang lalaki na halata na ang pagkupas ng anyo. Nakaupo sa isang gilid ng selda. Nang makita sila ng dating principal, tahimik lang siyang tumingin sa kanila. Hindi niya kilala si Andoy at tila walang alaala ng batang minsang naging bahagi ng kanyang mapait na nakaraan. "Gandang hapon po, Principal de la Cruz." Bati ni Andoy, ngunit malamig ang boses niya. Tumingin ang matanda, bahagyang naguguluhan. "Sino ka?" Tanong ni Principal de la Cruz, halatang hindi pa rin nakikilala ang binata sa harap niya. "Si Andoy po," sagot ni Andoy. "Ako po yung batang sinabuyan niyo ng asido noon, ang anak ng janitor sa eskwelahan." Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Tila biglang bumalik lahat ng alaala sa kanyang isipan. "Ikaw? Ikaw yung bata?" Halos hindi makapaniwala si Principal de la Cruz. Tila binabalikan ang lahat ng pang-aapi at kasamaan na ginawa niya noon. Nagtuloy-tuloy ang pagkikwento ni Andoy. Binabalikan ang bawat detalyeng kinalimutan ng matanda. Ang mga reklamo sa eskwelahan, ang mga paratang laban sa kanila, at ang walang habas na pananakit. Nang matapos magsalita si Andoy, halatang nag-aapoy sa galit si Principal de la Cruz. Hindi pwedeng ikaw," sigaw niya habang nagwawala sa selda. "Paano naging ikaw ang nobyo ng anak ko?" Si Ella nakatingin lamang, natulala sa galit at paghihinagpis ng kanyang ama. Bagaman alam niya ang pagkakamali nito, masakit para sa kanya na malaman ang bigat ng kasalanang ginawa ng kanyang ama, lalo na sa taong pinakamamahal niya ngayon. Ngunit para kay Andoy, kahit walang pisikal na hustisya na nagawa noon, ramdam niyang sa wakas ay nakuha rin niya ang katarungang matagal niyang hinintay. Sa pagkakakulong ni Principal de la Cruz dahil sa ibang kaso, tila bumalik ang balanse ng buhay. Ang taong minsang nagwasak sa kanilang mundo ay ngayon nabubulok sa likod ng mga rehas. "Ngayon, pareho na tayong malaya," sabi ni Andoy, malamig ngunit puno ng kapanatagan. Tumingin siya kay Ella. Hawak ang kamay ng kanyang nobya. Alam niyang sa kabila ng lahat ng sakit at kasamaan, natagpuan pa rin nila ang isa't isa. Sa paglipas ng mga taon, lalong tumibay ang relasyon ni Andoy at Ella. Hindi lang sila naging mas malapit sa isa't isa, kundi pati ang kanilang mga pamilya ay nagkaroon ng magandang samahan. Ang madalas na pagdalaw ni Ella sa flower shop ay tila isang bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Andoy. Ngayon, si Andoy na ang manager ng tindahan. At kahit pa hindi niya nakamit ang formal na edukasyon,
nagawa niyang patakbuhin ito ng maayos at matagumpay. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga natitirang bulaklak bago magsara ang shop, tinawag ni Ella si Andoy mula sa likod ng tindahan. Andoy, natanggap ko na yung confirmation ng reservation natin sa rest house para sa weekend. Excited na sabi ni Ella. Sa wakas, makakapagpahinga rin tayo kasama si Mama at si Lola Flora, pati na rin si Papa mo. Ngumiti si Andoy habang iniaayos ang isang paso ng orchids. Sobrang saya ko, Ella. Hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang buhay natin. Sagot niya, bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Mang Isko. Dala ang ilang prutas mula sa palengke. Anak, may dala akong paboritong mong mangga. Sabi ng Mang Isko habang iniaabot ito kay Andoy. Salamat pa. Sagot ni Andoy habang iniaabot ang mangga. Grabe, sa dami nang nangyari sa buhay natin, hindi ko akalaing makakarating tayo rito. Naupo si Mang Isko sa tabi ni Andoy at Ella. Alam mo anak, simula ni Mang Isko, matagal ko nang gustong sabihin sa ito. Nagawa kong makausap ulit si Principal Salcedo. Yung dating principal natin, bumibisita siya sa probinsya ngayon. At minsan, nagkakamustahan kami. Sabi niya, proud na proud daw siya sa'yo. Ang bata na dati ay tila walang sa sarili. Ngayon, tingnan mo na, manager na ng flower shop. Ngiti lang ang sagot ni Andoy. Salamat pa. Kung hindi dahil sa inyo ni Lola Flora, hindi ko rin mararating ang lahat ng to. Si Ella, tahimik lang na nakikinig, pero halatang masaya para kay Andoy. Alam mo Andoy, hindi lang sila proud sa'yo. Ako rin, sobrang proud ako sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng pinagdaanan mo, tinangala kita bilang isang taong kaya ang lahat ng pagsubok. Napatingin si Andoy sa langit. Tahimik, ngunit puno ng kapayapaan. Naalala niya ang lahat ng hirap at sakit na kanyang dinanas. Ang mga panalait noon, ang pang-aapi ni Principal de la Cruz, at ang matinding sugat na iniwan ng asido. Ngunit alam niya na kahit gaano kalalim ang mga sugat na iyon, unti-unti na ring gumaling. Hindi man siya ang naging dahilan ng pagkakakulong ni Principal de la Cruz, ramdam niya na nakuha niya ang hustisya na matagal niyang inasam. Masaya ako ngayon, Ella. Hindi ko na kailangan na paghiganti. Ang mahalaga, naging masaya ako sa huli. Nahanap ko kayo. Nahanap ko ang buhay na hindi ko akalaing magiging posible. Malalim, ngunit may halong kagalakang sabi ni Andoy. Ngumiti si Ella at hinawakan ng kamay ni Andoy. At narito kami palagi para sa'yo. Bulong niya. Si Mang Isko naman ay napabuntong hininga. Totoo yan anak. Sa buhay, hindi mo man makuha ang katarungan sa paraang inaasahan mo. Minsan, dumarating pa rin ito sa ibang anyo. Ikaw, anak, nahanap mo ang hustisya sa kapayapaan, hindi sa paghihiganti. Nang gabing iyon, umupo silang tatlo sa harap ng flower shop. Pinagmamasdan ang mga bulaklak na inalagaan ni Andoy. Ramdam ng lahat ang katahimikan ng gabi. At sa kanilang mga puso, alam nila na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na hustisya ay nasa pagkatagpo ng kapayapaan at pagmamahal. Ang buhay na ito ni Andoy ay siyang patunay na ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng paghiganti o pagpaparusa sa mga nagkasala. Minsan, ang hustisya ay nasa kapayapaan ng puso at sa kakayahang magpatuloy sa buhay ng may pagmamahal at kasiyahan sa kabila ng mga sugat at pagkatalo. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang tunay na tagumpay ay matutuklasan lamang sa pagtanggap at pagpapatawad.